Ikinagagalak po namin na muli namin kayong makapiling mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang Saliwanag ng Katotohanan. Sa unang bahagi po ng ating programa, pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Baysa, sa Distrito Eklesyastiko ng Kamanaba. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Pedro Aranja. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si kapatid na Pedro B. Aranja. Nakatala po dito sa lokal ng Baysa, distrito po ng Kamanaba. Ang aking pong asawa, ang aking may bahay ay si kapatid na Ruby. Ang mga anak ko po, si Clark, si Carl, at saka si Angelo. Ang akin pong hanap buhay ay may maliit po kaming negosyo na printing press po. Tungkulin ko po sa kasalukuyan po ay isang pamunan po dito po sa lokal ng Baysa. Ang dati ko pong relihiyon ay Katoliko po. Mula pa po nung ako'y bata ay sinasama po ako ng aming magulang, na aking nanay, sa pagsimba po nila. Kapag sila sumisimba, doon po, natatandaan ko po na humahalik po sa rebulto o doon sa larawan na kanila pong sinasamba. Nung ako po'y nag-aaral na, ay meron din po kaming relihiyon o subject na religion na minsan po nakadadalo din po ako sa kanilang mga aktibidad na ginagawa po nila. Bagamat ginagawa ko po, pero hindi ko po alam na yun po ay hindi tama na pagsamba. Ako po napunta na Maynila, 1990 po yun, taong 1990. Ako po naimbitahan ng isang kapitbahay namin para dumalo daw po sa pamahayag ng Iglesia ni Cristo. Na doon po, naalala ko po na narinig ko na yun nung ako medyo nasa probinsya pa po. Doon po, nung ako po inanyahan nila sa pagdodoktrina, narinig ko po yung mga aral na hindi ko po nadinig sa aral sa Iglesia Katolika. Then, naanyayahan din po akong sumamba. Sa unang pagsamba po na aking dinaluhan, doon ko po nakita yung pagkakaiba po ng Iglesia ni Cristo dahil sa unang-una, nakita ko po na magkahiwalay yung babae at lalaki at saka malaki po yung kaayusan doon sa pagsamba na ginagawa. Solemne po, tahimik, at saka yung pagtuturo po nung nagtuturo, nung ministro, ay talagang nakabatay po sa Biblia na binabasa po nila. Ang totoo, nung una nga po, tinatala ko po yung mga talata. Meron din po akong maliit na Biblia sa bahay na kapag umuwi po ako, sinecheck ko po kung tama po yung nakalagay doon. At tama naman po. Kaya mula po doon, ay nagpasya po ako na magsuri po, na magpatuloy po sa pakikinig hanggang sa nagkapalad po na ako po'y mapaanib po sa Iglesia ni Cristo po. Ang isa po sa nakatawag sa akin ng pansin ay yung nakasulat po sa Mateo 6:33 na ang sabi po ng Panginoong Kristo, hanapin muna ninyo ang aking kaharian at ang aking katwiran at lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Ang kaharian po na tinutukoy po doon ay ang Iglesia ni Cristo po. At kapag napaanib ka po sa Iglesia ni Cristo, ay matatamo ang karapatan na makapanirahan sa bayang banal na pangako ng ating Panginoong Kristo pagdating ng araw po ng paghuhukom. Kaya napakatibay ng pinangahawakan ko na kapag pagdating ng araw ay matatamo ko po ang kaligtasan. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, alam naman po natin na ang mga tao ay meron pong tinatawag na
prioridad sa kanilang buhay. Kapag ka po sinabing prioridad, ito yung kanilang laging inuuna. May mga tao na ang inuuna nila ay yung mga material na bagay, katulad halimbawa ng pag-aaral at paghanap ng mga bagay na inaakala nilang makatutulong sa kanila. Subalit, ang ating Panginoong Jesucristo po ay merong itinuturo sa lahat ng tao na dapat na maging prioridad natin sa ating buhay. Sapagkat meron po itong napakalaking biyaya na inilalaan ng ating Panginoong Diyos kapag ka ito po ang nagawang unahin ng tao. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, ano nga po ba ang dapat na maging prioridad o unang dapat na hanapin ng tao? Pakinggan ninyo, at ganito ang pagtuturo po ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Mateo, sa 6 talata po ay 33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Batay po sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo, kung meron mang dapat na maging prioridad o dapat na unahin ng tao, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hanapin muna ang kaharian at ang kanyang katwiran. Paano po yung mga pangangailangan ng mga tao para sa buhay na ito? Halimbawa, yung pagkain, yung kanyang daramtin at iba't iba pa. Ayon na rin po sa ating Panginoong Jesucristo, ang lahat anya ng mga ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kung inyong napansin, sekundaryo na lamang po yung mga material na pangangailangan ng mga tao. Alin po kaya ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo na kaharian na siyang pangunahin na dapat na hanapin ng tao? At ano po ang napakalaking biyaya na inilalaan ng ating Panginoong Diyos kung bakit itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na yung kanyang kaharian ang dapat muna na hanapin ng tao? Pakinggan ninyo, dito po sa Colosas, sa 1:12 hanggang 14, ay ganito po ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Pakinggan ninyo. Na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kung alin po yung kaharian ng ating Panginoong Jesucristo na ang banggit niya kanina ay pangunahin na dapat na hanapin ng tao, walang iba kundi yung kaharian niya ng anak. Alin po ba itong kaharian ng anak na tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi rin po sa talata, na siya anyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa makatwid, yung po palang kaharian ng anak o ng ating Panginoong Jesucristo, ito rin po ang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa sila po ang natubos, napatawad na rin po sila sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang pagpapakilala sa kanila ni Apostol Pablo, sila anya'y mga tao na makababahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Ano po ba yung pangunahin na pamanang ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos? Ito nga po yung paninirahan doon sa bayang banal pagdating po ng araw ng paghukom. Kaya napakahalaga po, mga mahal po naming mga taga-subaybay, na ito ang unahin ng tao, na siya ay mapabilang doon sa kaharian ng anak na siyang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Pagka ang pag-uusapan po
ay tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo, alin nga po ba ang pinatutunayan ng Biblia na tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo? Pakinggan ninyo dito po sa Aklat ng Mga Gawa 20:28, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito basahin, pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ang iglesia ni Kristo ang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Kung gayon, alin po yung kaharian ng anak o ng ating Panginoong Sukristo na ang sabi ng ating Panginoong Sukristo kanina ay una na dapat nahanapin ng tao. Walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Tandaan po natin, kapag ka ang tao ay napabilang sa kaharian ng anak, magiging tagapagmana na siya. Kapag ka ang tao po ay napabilang sa tunay na iglesia ni Kristo, siya po ay kabilang na rin sa mga natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo, nang katumbas nun ay napatawad na sila sa kanilang mga kasalanan o hindi na sila kasamang hahatulan pa pagdating po ng araw ng paghuhukom. Alin naman po kaya ang katwiran na pinahanap din ng ating Panginoong Sukristo sa tao? Pakinggan ninyo, at ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Kristiyanong taga-Roma sa 1 ang talatay 16 hanggang 17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang katwiran po na ang sabi ng ating Panginoong Sukristo ay dapat ding hanapin ng tao ay walang iba kundi ang Ebanghelyo o ang mga salita ng Diyos na nakasulat po dito sa banal na kasulatan. Bakit po kaya ipinahahanap ng ating Panginoong Sukristo ang Ebanghelyo? At bakit dito sa tunay na iglesia ni Kristo matatamo o matatanggap ng tao ang tunay na kaalaman ukol sa Ebanghelyo o sa mga salita ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa natin dito po sa 1 Korinto sa 15, 1 hanggang 2 ay ganitong patuloy na pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Pakinggan ninyo. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Bakit po ipinahahanap ng ating Panginoong Sukristo sa mga tao ang Ebanghelyo? Sa pagkatandaan po natin, ang Ebanghelyo, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas sa tao. Pero paano natin matatanggap ang Ebanghelyo? Ang sabi rin po ni Apostol Pablo, ngayon anya'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Mayroon pong mangangaral o magtuturo ng Ebanghelyo. Ang magtuturo po sa tao ng Ebanghelyo o ng mga salita ng Diyos, katulad ni Apostol Pablo, tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Ito rin po ang dahilan kung bakit ang Iglesia ni Kristo na ngayon po ay naglilingkod sa inyo, meron din po kaming kinikilalang sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito, na walang iba kundi ang kapatid na Felix Y. Manalo.
gaano po kahalaga ang pagtanggap sa mga salita ng Diyos o sa Ebanghelyo na ipinangaral ng tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi rin po ni Apostol Pablo, na siya rin naman ninyo anyang pinananatilihan, na sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Sa makatwid, kung kailangan man ng tao na umanib sa tunay na iglesia ni Kristo, kinakailangan ding matiyak ng tao na lagi niyang nasusunod kung ano ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na nakasulat dito sa banal na kasulatan. Sapagkat pagka ang isang tao po naging kaanib na sa tunay na iglesia ni Kristo at buong tiyaga na kanyang tinupad, pinanatilihan ang mga salita ng ating Panginoong Diyos, ito po ang ikatitiyak ng isang tao ng pagtatamo ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Ito po ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit itinuro ng ating Panginoong Sukristo na ang dapat na unahin ng tao na hanapin ay ang kanyang kaharian at ang katwiran, sapagkat ito nga po ang para sa ikaliligtas ng tao. Kaya para patunayan ng ating Panginoong Sukristo ang kahalagahan ng pagtatamo ng kaligtasan, ano po ang kanyang itinuro sa mga tao. Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa nating pahayag ng ating Panginoong Sukristo dito po sa Marcos sa 8:36 hanggang 37. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Para sa ating Panginoong Sukristo, anuman ang mata mo ng tao sa mundong ito, ang tanong niya, ano anyang mapapala ng tao? Na makamtan niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay o hindi siya maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Hindi po ba, mga mahal po naming mga taga-subaybay, tama ang ating Panginoong Hesukristo na unahin nating hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ito nga po ang lubos na naunawaan ni kapatid na Pedro Arandia kung bakit nagawa niyang iwanan yung dati niyang reliyon at pumayag siya na umanib sa Iglesia ni Kristo. Ito rin po ang patuloy naming paanyaya sa inyo, na patuloy ninyong suriin ang Iglesia ni Kristo. At kung loloobin po ng ating Panginoong Diyos, katulad po ng napakarami ng mga tao, nakinig, nagsuri po sa Iglesia ni Kristo, sila man po'y nakapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya nga po si kapatid na Pedro ay meron din pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Sa mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo, kayo po ay aming inaanyayahan na kayo po ay patuloy po na magsuri, makinig po sa aral ng Iglesia ni Kristo, na ito po naman ay nakasulat sa banal na kasulatan, at makatitiyak po kayo na ang inyo pong patutunguhan ay tama po at makatitiyak po ng kaligtasan, na yan po ang inaasahan po ng mga iglesia po ni Kristo. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Muli mo pong ginamit ang palatuntunang ito para maipangaral namin ang iyong mga kalooban. Kung ano po ang pangunahing dapat na hanapin at pag-ukulan ng tao ng kanilang panahon at pansin, ito po ay ang pag-anib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Maawa ka nawa po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa pamamagitan po ng mga katotohanan ng kanilang napakinggan.
maging daan na po ito para lalo pa nilang suriin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Cristo sa kanilang buhay. Panginoong Jesucristo, maawa ka po. Patuloy mo kaming ipamagitan sa Ama. Patuloy na lingapin ang lahat ng iyong mga hinirang. Ama, higit po sa amin, pakipagpala po ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang lahat hinihiling na po namin sa iyo sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hangad din namin na kayo ay maliwanagan at magdamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.